Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Ali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo. Mula pa ng likain ng sanlibutan, sapagat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kayo walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin nyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo pasasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kaniyang mga kampon. Sapagat ako'y nagutom at hindi nyo pinakain, nauhaw at hindi nyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi nyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi nyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi nyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, na walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at di namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano nga po ba ang sa atin ay makapagliligtas? Pananampalataya o ang ating mga mabuting gawa? Our faith or our good works? Kasi lumalabas ngayon sa ating mga pagbasang napakinggan, parang mabubuting gawa good works. Kasi sa ating unang pagbasa, tampok ang mga pinapagawa ng Diyos sa ating mga tao. Kayong papatay. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan. Huwag niyong dadayain o pagnanakawan ng inyong kapwa. Huwag niyong ipagpapaliban ng pagbabayad na etc. etc. Mabubuting gawa. Sa ating ebanghelyo, parang gayon din. Sapagkat dito'y sasabihin daw ng Panginoon pagdating ng panahon sa kanyang mga nasa kanan o yung mga mapupunta sa kalangitan, dahil pinakain niyo ako pinainom niyo ako, pinaramtan niyo ako, pinatuloy niyo ako, dinalaw, inalagaan niyo ako. O di ba? Ito ay ang mga mabubuting gawa. So paano ang pananampalataya? Hindi nga ba't mahalaga ang pananampalataya? At paano yung sinasabi ni San Pablo sa Efeso 2:8, na dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo'y kanyang iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito therefore ay bigay ng Diyos sa atin at hindi galing sa atin. So paano ba natin ito i-reconcile? Well, kung papansinin po natin ang ating mga pagbasang napakinggan,
Hindi lamang po ito mabuting gawa. In fact, bago ito naging mabuting mga gawa, yung mga sinabi po natin sa ating unang pagbasa at sa ating mabuting balita, ito muna ay produkto ng pananampalataya. Sa ating unang pagbasa, bago sabihin ng Panginoon sa atin, gawin mo ito, wag nating gagawin ito, bago niya sabihin gumawa tayo, ano ang sabi niya? Magpakabanal kayo. Magpakabanal muna tayo. Pananampalataya yon. Pananampalataya ang siyang nakapagpapabanal sa tao. Ang tanggapin natin sa ating buhay si Kristo. So much so na mangyari na sana yung sinasabi ni San Pablo na hindi na tayo ang gumagalaw, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi si Kristo. Namatay na ang ating pagkatao sapagkat ang namumuhay o naghahari na sa ating buhay ay si Kristo. Sa ating ebanghelyo, pansinin po ninyo, ang naging mga salita ng mga taong mapupunta sa kalangitan dahil sa kanilang mga mabuting gawa. Una sabi nila, Panginoon, Panginoon. And so clearly, hindi lamang nila kilala si Jesus, kinikilala rin nila siya bilang Panginoon. Pananampalataya yun. At pansinin po ninyo, yung kanilang naging tanong, Panginoon, Panginoon, Teka, kailan po namin kayo nakita nagutom? At kami nagpakain sa inyo. Kailan po namin kayo nakitang nauhaw at pinainom namin kayo? Kailan po namin kayo nakitang nagkasakit, nabilanggo at inalagaan, dinalo namin kayo? Kailan po kayo namin napaglingkuran bilang dayuhan? Which basically shows they were not that conscious sa mga mabubuting ginagawa nila. Hindi alintana na nagpa-pile up na naiipon na ang kanilang mga mabubuting gawa. Ang ibig sabihin nun, ang mga mabuting gawa nila ay nature na nila. Bahagi na. Malaki, intrinsic bahagi na ng pagkatao nila. Natural na kumbaga. Parang paghinga. Napapansin ba natin na tayo humihinga? Madalas nga, hindi natin ipagpasalamat sa Diyos ang dakilang biyaya niya. Nagpasalamat ba tayo kanina? Nagising tayo? Kasi natural na lang ang mga ito dahil buhay tayo eh. Ganon ang mga mabuting gawa sa isang taong mabuti talaga. Sa isang taong banal na talaga. Sa isang taong napapagharian na ng Diyos talaga. Hindi na niya alintana ang kanyang mga mabuting ginagawa. Hindi na niya mabibilang. Nabibilang ba natin? Kung ilang beses tayo humihinga? Hindi na. So ganun din ang mabubuting gawa ng isang taong mabuti talaga. Natural na. At dahil sa pagiging natural, hindi mo na alintana. At dahil sa pagiging hindi mo na alintana, marami ka nang magagawa ng hindi mo nalalaman. Yun. Kaya sa totoo lang, hindi pwedeng paghiwalayin ang faith and good works sa ating pananampalataya, mabuting gawa. Sabi nga po, sa atin ng Biblia, ang pananampalataya na walang mabubuting gawa ay patay. Para bang kombinasyon ng kaluluwa at ng ating katawan. Tayo bilang tao ay kombinasyon ng kaluluwa at ng ating katawan. Mahalaga yung dalawang parte na yan. Mahalaga yung kombinasyon ng dalawang, ganon. Ganon ang pananampalataya at mabubuting gawa na maghahatid sa atin sa Panginoon. Hindi po pwedeng pananampalataya lang na walang mabuting gawa at hindi rin po pwedeng mabuting gawa lang na walang pananampalataya. Dapat kombinasyon ng dalawa. O hindi nga ba't sasabihin ng Panginoon daw sa mga mapupunta ng impyerno, hindi ko kayo nakikilala. At ito'y pagkatapos na sabihin ng mga mapupunta ng impyerno, Panginoon, di ba?
Nangaral kami sa pangalan mo. Di ba, nagpalayas kami ng mga demonyo gamit ang pangalan mo. In other words, di ba gumawa kami ng mga mabubuti? Dahil sa pangalan mo. Sabihin ng Panginoon, di ko kayo nakikilala. Ibig sabihin, hindi talaga kayo mabuti. Ginamit nyo lang yung pangalan ko bilang isang formula sapagkat yun naman ang sabi ko sa inyo. Magpapalayas kayo ng mga demonyo sa pangalan ko. At hindi nawalan yun ng kapangyarihan sapagkat hindi nakadepende yun sa inyo kundi sa aking kapangyarihan. Pero yung tanong na, ito ba'y nanggaling sa puso ninyo? Talaga bang naniniwala kayo? Ang mga mabuting gawa nyo ba ay talagang resulta ng pananampalataya nyo? Sana mga kapatid, ito yung pagdasal nating biyaya na huwag magkahiwalay ang ating pananampalataya, ang ating mabuting gawa. Tanungin natin ang ating sarili. Nabibilang ba natin yung mga mabuting ginagawa natin dahil sa kaunti lang, buong maghapon? Mahirap ba sa atin ang magsimba? Mahirap ba sa atin ang mangumpisal? Mahirap ba sa atin ang magdasal? Hindi dapat mahirap ang paggawa ng mabuti kung tunay tayong mabuti. Ito sana ang hilingin po nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko Alam kong sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang Pumikit tayo, samo Panginoon. ko. Sadyang mahirap ang sumunod sa iyo. Sadyang mahirap na mapagharian mo. Sadyang mahirap na maging totoong mabuti. Pero hindi ako nag-give up sapagkat alam kong sapat ang biyayang ibibigay mo. Masyado lang ako na pangungunahan ng mga personal na kagustuhan at interes at ng mga kasalanan na hindi ko matalikuran. Ang mga prioridad na inuuna hindi ikaw, kundi ang mga tao, ang mga material na bagay. Tulungan mo po ako na makita ang mga dapat kong baguhin, ayusin sa sarili ko upang tunay kang maghari sa buhay ko. Mayroong magandang mangyayari kapag ang Panginoon ang siyang naghari. Kung lalapit ka kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mas magiging matatag ka kapatid. Mas magiging masaya ka sa kabila ng problema. Mas magkakaroon ka ng pag-asa. Mas magiging makabuluhan ang buhay mo kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Minsan naman ako daraan sa daigdig na ito. Kaya anuman ang mabuting maring gawin ko ngayon. O anumang kabutihan ang maaari kong ipadama, itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na to. Nawa'y wag ko tong ipagpaliban o ipagwalang galang, sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. O anumang kabutihan ang maaari kong ipadama, itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na to. Nawa'y wag ko tong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahaing aming pinagdiriwang sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan at sa ikapakikinabang namin sa pagkapalang iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo at sa mga Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga piat dukhay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakatong aming may sa loob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Panginoong Diyos Diyos ng ng mga mga hukbo, napupuno napupuno ang ang langit at lupa ng kadakilaan kadakilaan. mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kayo din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
daranas sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Unang lahat, magad na kung tumatakbo, dukha man ako sa lahat, dukha man ako sa lahat. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig.
pag-ibig ay paglalayang na ang tungay payapat may galang sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa, ang siyang tanging tumatanglaw, bituin sa aking patnubay, diwa sa paglalakbay, sandigan lakas at tibay, laging ngawin ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay maging bihag sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawin niyang lahat ang paningdim, sa gunita dahas ay limutin. Sisid ng putik man ako, kayamanan ka ng puso ko. Ito pala ko'y ikaw, pag-asang natatanaw, ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagkasalo ngayon sa iyong banal na piking, naway makapakinabang ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap naming tamahasahin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang walang ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag,
na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon, maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikiisa sa mga tulong na binibigay ninyo, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po sa tiwala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Wala pong papalakpak pagkatapos ng misa. Pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapatay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sinamis, pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal